Hey mga brods, may balita nga tayo dito po kay Tony Bishop. Yes, alam din naman natin ng SMB hindi pa rin mawawala sa kanila yung pagiging gutom sa kampeonato sa mga next conferences natin. Alam din naman natin na may laro pa sila ngayon sa All Filipino Cup against Ginebra sa ngayong semifinals, pero gusto pa rin manalo ng SMB kapag hindi man sila pinalad ngayong conference ngayong All Filipino. Gusto nilang kunin yung Governors Cup 2025. Kaya ngayon, gusto nilang kunin eto pong si Tony Bishop, yung 6'6" na talagang legend na import na dito sa atin sa PBA. 6'6", yes. Pasok naman si Tony Bishop dahil 6'5" or 6'6" din ang height nito. Ang ating height limit sa Governors Cup, 6'6". Sino ba namang hindi makakakilala kay Tony Bishop? Dating import lang din naman ito ng Meralco Bolts noong 2021 to 2022 at sila lang din naman yung contender na nakalaban ni Justin Brownlee at pinasakit din ng ulo ng Ginebra dahil si Tony Bishop talaga ay magaling at magiting na import mga kabrods. Pero yun, kahit talo sila, binigyan pa rin niya ng magandang laban si JB at siya yung sumusunod na malakas na Justin Brownlee dito sa PBA at naglaro na rin sa Barangay Ginebra San Miguel. Itong si Bishop taong 2023 to 2024 season nakuha na ito dati ni Boss Al Francis Chua at ito, madali na lang itong pabalikin ulit dahil may mga reports and rumors nga tayo na ito pong si Tony Bishop may mga ilang pictures ito sa social media na nakasuot ng Ginebra short. Yes mga kabrods, dahil ito baka pahiwatig na babalik ulit ito ng PBA. Kaya ang San Miguel Beermen ay naghahanap din sila ng mga anti-Justin Brownlee mga kabrods, dahil pag Governors Cup ang laging kumakamada si Justin Brownlee, hari ng Governors Cup yan. Kaya kailangan nila ng katulad ni Tony Bishop na in terms of scoring, in terms of defense, footwork, skill set, parang talagang pang Justin Brownlee yung galawan din ni Tony Bishop. Napatunayan niya yan nung ni-replace niya si Brownlee sa Barangay Ginebra San Miguel as their import sa Governors Cup last year. Kaya pag ito yung nakuha naman ng SMB na kahit edad na ito ay 35 years old na rin, mga kabro, si Brownlee nga 36, kaya kayang-kaya pa rin ni Tony Bishop yan makipagsabayan sa mga batang imports. And one of the best import din naman ito ng PBA, ito pong si Bishop, kahit hindi pa ito nagkakaroon ng kampyonato sa PBA. Kaya baka itong SMB na ang makakatulong din kay Bishop na makakuha ng titulo at matutulungan din ni Bishop ang SMB na makakuha ulit ng title mga kabros yung Governors Cup 2025 dahil ang hari na naman ditong defending champions dito ang TNT Tropang Giga na naman. Kaya kailangang makakuha ito ng SMB kung di man sila pala rin. At pag natalo sa Barangay Ginebra San Miguel, si Tony Bishop ng the best fit para sa kanila mga kabrods. Huli na ng pinaglaruan yung Vaqueros de Bayamon. Yun na yung huli, 2024. Ngayon 2025, wala pa nga tayong trusted websites talaga na ito pong si Bishop mayroong under contract ng isang liga. Kumbaga, nag-take a break muna. Ito pong si Tony Bishop ngayong 2025. Kaya madali na ito sa SMB dahil wala pang kupunan si Bishop mga kabrods. Kaya dapat ang Beermen kinakausap na or kung willing talaga silang kunin si Bishop or kung gusto nila talaga magkaroon ng kampyonato ulit, why not si Tony Bishop ang kunin nila? Hindi man siya nag-fit sa Meralco, hindi man siya nag-fit sa Ginebra, or baka sa SMB ito makakakuha talaga ng championship title dito sa PBA mga kabrods. Tony Bishop, kakaibang manlalaro rin ito mga kabrods. Kaya parang identical na player ni Justin Brownlee ito. Kaya komento mo lang, opinion mo dito mga brods kung si Tony Bishop bang karapat dapat maging import ng SMB sa ating paparating na Governors Cup 2025. Kaya komento mo lang opinion mo dyan mga kabrods. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin ng mga kabrods. Ito nga, Sean Jeffrey Chu. Yes, ito na ngayon yung 6'10" player na naglalaro ngayon sa Strong Group Athletics mga kabrods. Umahaba yung buhok. Pero yung tattoo, in-edit ko lang yan mga kabrods. So ito, 6'10" na big man na isa sa mga pinaplano ngayong kunin ng Ginebra. Bakit? Siyempre may magtatanong, di ba si Chu nasa Japan B-League Division 2 sa Anaheim Orange Vikings? Kaya akala nyo lang yun mga kabrods dahil ito pong si J.O. Chu ay bukod sa naglalaro ngayon sa Pinasas SGA, sa Strong Group Athletics na paparating na laro sa Dubai, naglalaro na lang ito sa MPBL, yes, sa Abra Solid North Waivers. Sa mga teammate niya dyan, ito pong sina Ildefonso. Kaya nga mga kabros, nakakagulat dahil from Japan B-League
to MPBL itong si Jeyo Chu. Kaya nung nalaman din ito ng Barangay Nebra San Miguel na MPBL na lang din itong si Chu, dahil once na maging MPBL player ka, pwede ka nang i-draft sa PBA dahil Pro League na yung pinaglalaroan mo, and yun, considered as undrafted ka or unrestricted free agent dito sa PBA. So, pwede itong kunin ng Barangay Nebra San Miguel dahil minamata na nila si Chu knowing na nasa MPBL na ito. 6'10 nitong si Chu. Magaling na player, nakapag-champion na rin sa SGA sa William Jones Cup. Former Ateneo Blue Eagles din ito pong si Jeyo Chu at naglaro na rin sa Taiwan Mustangs sa Asian Tournament. So, kumbaga yung experience na ni Chu sa Pro League sa ibang bansa, mapa Pinas, mapa Taiwan, Japan, Dubai, ay mga pinaglaruan na ito ni Jeyo Chu. Kumbaga yung experience na ito, ay ito yung nagpapalakas lalo sa kanya. Kaya mas naging physical, mas naging shooter palalo si Chu. Gumanda yung footwork sa ilalim. Sabi nga nila, mas matigas na ito kay Kai Sotto. Maganda na yung perimeter shot niya. Tapos maganda na rin yung footwork sa ilalim. Kumakamada na sa paint, magaling din na defender, matigas-tigas. Lumalapad-lapad na rin siya ngayon. Nagpahaba pa ng buhok. Kaya ito yung nakikita ng Ginebra na pwedeng maging stopper ni Junmar Fajardo. Yes mga kabrozel, nakikita nga nila, di ba ang Ginebra focus ngayon sa semi-finals game nila against SMB. Kaya gusto nila ng big man na rin na makakatapat kay Junmar Fajardo. 6'10 itong si Chu. Well, ito yung dapat kunin ng Barangay Nebra San Miguel. Kung hindi man nila makuha sa rookie draft ito pong si Chu, why not kunin nila at hugutin nila sa unrestricted free agent para nga hindi ito makuha ng mga top teams, dahil kapag ito ay nagpa-declare ng draft, eh syempre automatic baka nasa top ito ng picks mga kabrods. Mahirapan ng Ginebra tuloy makuha siya. Kaya maganda na hugutin nila itong si Chu, and ito mas magiging magandang future ng big man department ng Barangay Nebra San Miguel. Bakit? Nasa 24 years old lang itong si Jeyo Chu. Yes mga kabrods, napakabata, napaka-effective. Dating na-improve na ni Coach Tab Baldwin, tapos lumakas pa sa ibang bansa, nagka-experience pa sa Taiwan, sa ibang bansa, ibang liga sa Asia, tapos ngayon sa SGA naman siya kasalukuyan. Kaysa naman masayang yung talent niya dyan sa MPBL, ay why not kunin at bigyan na maayos sa kontrata ito ng Barangay Nebra San Miguel, dahil siya rin naman ang makakatulong sa ilalim sa Ginebra. Isipin nyo yan, mas malaki ito kay Japet Aguilar mga brod. 6'10 ito, 6'9 lang si Japet. And ito, lumalaban nito sa height kay Junmar Fajardo na 6'11 si Abay. Kaya pwedeng-pwede dahil hindi rin naman basta-basta ang big man na ito. Hindi naman ito mabagal, hindi naman ito malamya-lamya, dahil kakaibang big man na itong si Jeyo Chu. Modern big end. Sila yung mga future big man superstar natin in the making sa Gilas, Pilipinas. Kasama niya si Kai Sotto. Kaya ikaw mga kabrodja, ito pong si Jeyo Chu, ay dapat bang kunin ito talaga ng Barangay Nebra San Miguel next season? Lalo na't may import conference na naman tayo next season. Kaya komento mo lang pinyo dito mga brodja at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang. I'm out.